Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for April 15 to 21, 2024. This is a general reading, just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Ayan. So, let's see Pisces. What's up? Ano yung ganap sa inyo? Healthy body. Ayan. So, Pisces, isa sa bibigyan nyo ng attention this week ay ang inyong katawan. Gusto nyo ngayon na mas maging malakas, malusog, masigla. O yung iba sa inyo pwedeng meron kayong mga activities na gagawin to keep yourself healthy. Yan. Yung iba mag-gym, mag-exercise. And ito ay magiging rewarding sa inyo, especially that Saturn is in Pisces. Saturn is the planet of discipline, rewards. So, maaring, ayan, mas lalo kayong disiplinado na pangalagaan ng inyong katawan. Joy, ayan, happiness. So, merong sources of happiness this week. I think may kinalaman to sa pag-focus mo sa pag-aalaga sa iyong sarili. Kasi 'di ba, pag healthy yung pangangatawan natin, it releases dopamine. Tapos mas nakaka-happy yung energy na 'yan. Mas magiging maganda yung pananaw mo sa buhay, mas positibo, mas enthusiastic ka. You also have Labradorite, which is taking action. Oy, very active yung energies ninyo. Ngayong week na to, Pisces, you will finally take action sa mga plano mo. Matagal mo nang pinag-iisipan na gusto mong gawin, na hindi mo magawa-gawa because you feel like may mga restrictions, may mga limitations. And you realize that you need to do it. You just need to do it. Lalo na kung ang plano mo is maging healthier, no? Kumbaga yan yung iyong New Year's resolution. Yan. Sa totoo lang, no, yung ito na yung ito yung parang pinaka New Year. April is like the New Year. Oo. Yung iba sa inyo, kaya minsan mapapansin nyo, meron kayong mga New Year's resolution, pero January, February, March, parang hindi pa kayo ganun ka pump up, or hindi pa kayo ganun ka ready, or decided, no? Pero pagdating ng April, parang nagbabago na parang, okay, this is it, gagawin ko na. So, let's see your overall energy. You have the 5 of Swords. This is like, parang very competitive yung energy ninyo. Maaring meron kayong gustong patunayan. Na, pwede kasing meron sa inyo na nagsabi na, uy, hindi mo naman kayang gawin yan eh. O, you will never make it. Oo. So, you take it as a challenge na, okay, sabi mo, hindi ko kaya, no? So, sige nga, papakita ko sa'yo na kaya ko. So, ngayon, very much determined ka to be more competitive, to show them what you can do. What is your challenge? The Wheel of Fortune. I think kasi, iba sa inyo, matagal na kayo nagpa-procrastinate. Oo. Maaring inisip nyo na, okay, gagawin ko yan, bukas na lang, next week na lang, next month na lang. And yung iba sa inyo may naging trigger. May na-trigger sa inyo. Kaya finally gagawin nyo na yung mga gusto nyong gawin para may mapatunayan kayo. Siguro may mga may mga nanghahamon sa inyo kung kaya nyo talaga. But with the Wheel of Fortune as your challenge, kung talagang desidido kayo to make it happen, you will do it. Kaya nyo naman gawin eh. Ang energy ng Pisces is someone na kaya niya i-manifest yung kanyang mga ini-imagine. The moment na maging focus siya, no? Maging
laser focus na talagang desidido, determinado. Kasi ang Pisces pwedeng maging tamad sa isang bagay na gusto niyang gawin, pero the moment na matrigger yan at ma-challenge siya, talagang palaban. So your opportunity, the King of Wands. O, diba? You are nasa trono ka ngayon. I see a lot of recognition, success para sa inyo. May opportunity kayo na to achieve something, no? The moment you take action. So, ano man tong mga goals mo, especially kung may kinalaman to sa iyong pangangatawan, gusto mong magpapayat, gusto mong magkaroon ng healthy, fit na body, and nung mga nakaraan nagpo-procrastinate ka kasi masarap yung ulam or masarap yung mga kakainin mo or hindi mo pa kayang labanan, and I think ngayon you realize, okay, it's time is up, no? Ito na, gagawin ko na. Some of you may opportunity also to travel, to be more creative. Pwede rin meron kayong opportunity to talk to someone for a business opportunity. So, your blessing. Oh, yung ganda. Oh, as a blessing, oh, this is about success. Diba? Oh, yan, oh, ma-achieve mo yung goals mo. You will be put into a pedestal. I-recognize yung mga efforts na naibigay mo. So, whatever this is, Pisces, na kailangan mo nang gawan ng aksyon, gawin mo na kasi rest assured ang iyong success. You're going to be very successful in that. I also see popularity. You will gain popularity. That's also a blessing sa'yo. And you can use that to your advantage. Example, mas marami kang magiging followers, subscribers, viewers, na mas mapapalawak mo yung network mo, yung community mo, na maaring makatulong sa'yo in achieving your goals and your dreams, diba? Oo, mas may mag-o-open sa iyo na iba't iba pang mga oportunidad para mas maging sikat or mas maging successful in your own right. Meron ka magagawa, let's say sa trabaho, sa business, sa career mo, na magiging matagumpay at yung mga competitors mo, titingalain ka na lang kasi isipin nila, wow, ang galing naman, nagawa niya yun. Diba? Let's see, ano pa. You have Mercury in Taurus in the second house. Resistance. Yung iba sa inyo talaga, andyan na yung talents, no? Andyan na yung skills. Kailangan nyo na lang siyang i-practice, gawin. Okay? Iba nagre-resist eh. You have Mercury in Virgo in the 6th house. Pay attention to your health. Oo. Kaya nga meron ditong healthy body kasi parang it's a reminder sa inyo na yung gusto nyo na magkaroon ng healthy body ay kailangan nyo nang i-pursue gawin. Yung iba, pwedeng nakakaranas kayo na parang nag-iiba ang lasa ng mga pagkain, no? Yung dating masarap sa'yo, parang wala nang lasa or parang kahit masarap, hindi mo na na-enjoy. Diba? May mga ganon. So, ang nangyayari, medyo nagbabawasan yung pagkain mo kasi yung dating sobrang paborito mo, nag-iba na yung lasa, hindi na siya masarap. Oo, ewan ko kung nafe-feel nyo yan. But, I think that is the way of your body na to protect yung sarili mo, yung kalusugan mo. Lalo na if it's something na unhealthy, no? So, halimbawa, sobrang matamis, sobrang matataba na pagkain, na dati favorite mo, tapos biglang, hindi na siya masyadong masarap. You have Saturn in Aquarius in the 11th house. So, some of you pwede magkaroon ng challenges sa inyong relationship, connections with your friends. Maaring ma-reveal ang totoong kulay ng iyong kaibigan or someone that you are connecting with. Yung mga intentions, no? Pwedeng dun mo matutuklasan, ay, hindi pala siya totoo. Hindi pala siya sincere. So, pagdating sa kaperahan, sa iyong trabaho, career, may celebration. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na success. So, maaring magiging successful ang iyong
project sa trabaho, magiging successful yung career mo, yung business mo, may milestones kayong na-hit, may target kayong na-hit. So, celebrating small wins. Sa relationship naman, some of you are connecting with your soulmate. Yes, this is your soulmate. No? Lalo na kung ramdam mo na itong taong to ay halos pareho kayo ng mga gusto sa buhay, nagkakasundo kayo, 'di ba? So, this can also be a connection with someone like a romantic partner or a friend na nagkakasundo kayo. Okay? So, that is your reading, Pisces. Thank you so much. Bye!